Good evening po o good afternoon po sa mga magigiting na estudyante Andrew Theological Seminary. Welcome po sa atin pong Tuesday class. At ang ating pong subject ay Old Testament Survey, Session 4. Pag-usapan po natin, balangkasin po natin, unang-unang aklat yung The Book of Judges. Po tayo muna ay manalangin. Okay, so yung pong natatanging yung tawag dito natatanging kababaihan ang mananalangin. Dahil puro kayo lalaki, no? Okay. Amen. Okay, so natapos natin na nakaraan yung The Book of Joshua. So, yung unang 5 aklat ng Lumang Tipan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pagkatapos po noon, The Book of Joshua. Tama ba? At ngayon po, pag-usapan po natin yung kasunod na aklat. At sa Book of Joshua, ang sabi ni Joshua bago siya mamaalam, no? Sa panahon ng kanyang katandaan, sa verse 15 and 24, ano sabi roon? Ano sabi? Taas mo ang basa, verse 14. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Hamon po yan ni Joshua sa kanya pong mga sasakupan. At nasabi po ng verse 15, if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your fathers served is beyond the river of the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. So meron pong implikasyon dito na medyo marami nakikita si Joshua sa kanyang mga kababayan. Inahamon niya na yung kanyang mga kababayan. No? O kanino kayo maglilingkod? Sa mga Diyos-Diyosan ba ng mga Amoreo? O sa Diyos-Diyosan ng mga Ehipto? Pero sabi niya, pero ako at ang aking sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Amen? At sabi po ng verse 31 and 24 ng Joshua, Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who survived Joshua and had known all the deeds of the Lord which He had done for Israel. So, ang mga Israelita raw po ay naglingkod sa Panginoon sa abang buhay si Joshua. Diba? Pero what happened? Mamatay. After Joshua died, good evening po. Meron po bang na-mentor si Joshua? Meron po bang pumalit kay Joshua?
Yan. Kaya, ito pong Book of Judges, ilang beses po binanggit yung mga pangungusap na nakasulat diyan, yung 17:6 tsaka 21:25. Pakibasa nga yung Judges 17:6 tsaka Judges 21:25. Ang araw na iyon ay walang hari sa Israel. Bawat tao ay gumagawa ng minamatuwid niya sa kanyang sariling mga mata. At may isa namang mga kabataan sa Bethlehem, Judas, ang kanyang ng isang Levita at sila nakikipamayan doon. So, yan po, makita po natin, in connection to the Book of Judges, very common yung salita na they did what was right in their own eyes. Yun po yung, yun po yung parang cycle. No? They did what was right in their own eyes. So, ang objective natin, by the end of this session, the learner should be able, number 1, to state the general background of the Book of Judges, to give an overview of the Book of Judges. Sabi nga, the Book of Judges stands in a stark contrast to Joshua. If in Joshua, we saw an obedient people who trust in God's power, the Book of Judges pictured a disobedient and idolatrous nation. Kaiba, no? Sa panahon ni Joshua, yung pong mga Israelita, makita natin, masunurin sila. Di ba? Obedient sila. Pero nung mawala ang Joshua, iba na yung nagiging kalakaran. Iba na yung nagiging lakad ng mga Israelita. Yung kanilang mga, sabi nga, they were disobedient. And not just only disobedient. They were an idolatrous. No? So, ganyan lang. Bakit si Moses meron siyang Joshua, no? Bakit si Joshua walang pumalit sa kanya? Palagay niyo, bakit walang wala siyang mentor, wala siyang na-mentee, wala siyang mentor? Hindi na bihari, hindi. Yung cycle, yung cycle ng mentoring. Pero meron siyang hamon sa 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pero But what happened when he died? Ang po And after he died? Sabing gano'n, nung namatay si Joshua, kasama ng nag-serve din sila kasama ni Joshua. Oh. So kung may na-mentor siya, pero walang lumitaw na malinaw na mentor. Nakalino. O halimbawa anak niya, sumunod nga sa kanya, yung apo niya. Yan ang sakit ng Israel, Bishop Laging nakakalino. Kahit may mentor ka na, pag dumarating yung panahon, Pero walang clear, walang malinaw na naging followers o follower ito si Joshua. Unlike di Moses. Walang katulad kay Moses na si Joshua nilagay niya. Tapos ang College siya. Tapos ang Diba? Diyos, binindicated pa rin siya na kinausap siya personal din. Na pamunaan niya yung bayan ng Israel. Sa kanya, pagtapos niya, wala talaga, walang mabasa. Parang yata ni Jordan Bishop, parang kada hati-hati na niya yung mga tribes. Yung mga lugar-lugar. May kanya-kanya na territory. Opo. Pero sakop pa rin sila ng mga Israelita. Yun ang naging papel Sila niya. yung nakapasok sa Sila yung nakapasok dun sa land of promise. Joshua and Caleb So, lang. walang klaro. Ang ano doon, Bishop, ang pinapit ng
Maaaring meron, pero walang napili ang Panginoon. Kasi si Joshua kaya naman napili kasi itinalaga siya ng Panginoon. Ibinili ng Panginoon kay Moses. Tsaka nakita na. Pagkatapos mo, ito naman ang susunod sa iyo. Then Bishop, ano doon? Sa panahon ni Joshua, wala namang pinili ang Panginoon. Sa panahon ni Joshua kasi Bishop, Para ano, pagtawid kasi nila sa ano sa ridge hanggang sa land of promise, ang instruction ng Panginoon i-divide yung land. So na-divide niya na eh. Ang bawat isa nagkaroon ng kanya-kanya mga tribes. Kanya-kanyang Kanyang area. tribes na, Kanya-kanyang area. Kay Judah. So meron na silang yung leader doon nasa as tribes of Judah. Doon ang nangyari. Para magkaroon na sila ng division na ito lahi ito ni Reuben, ito lahi ito Judah, ni yan. Yun. Kaya doon Bishop na hindi na nagkaroon ng tawag na parang isang tao na pangunahan ng dalawang Israel. Walang ganun. At saka sabi po dyan, noong mga panahon nun, wala pang hari. Ibig sabihin, wala pang leader na talagang mag-ano sa kanila. Wala nga hari. Pero si Joshua nag-lead sa kanila. Naging Katulad nung sinabi ni maayos naman ang liderato niya. Lead lang siya Bishop to enter the land of promise. Kasi nasa paglalakbay sila eh. Hindi pa sila na-establish sa Diyos doon sa dadalhin ko kayo, papalayain kayo sa bansang ito, tinitira ninyo, dadalhin ko siya land of promise. So nasa process pa sila ng panahon na yun. Pag enter nila, yun na, pumasok na yung division nung hati-hati ng mga lupa. So kada lupa na yun, may mga boundaries na sila. So kada isang boundaries sila, meron sa sariling ano. Parang Pilipinas lang din. Merong kanya-kanyang mga isla-isla. Parang naging region, gano'n, region to, region. Tapos nagkaroon ng mga mayor, parang gano'n naging. Pero maliwanag yan, pagdating ng Joshua, may pinili na naman ang Panginoon. Pumili na naman ang Panginoon eh. Diba? Ano ibig sabihin ng they did what was right in their own eyes? Yun nga, nakakalimot na Sabihin naman. yung ginagawa nila kung ano yung gusto nila at sa kanilang paningin. Kung ano yung tama ba. Kung ano yung tama sa kanilang Sa kanilang paningin. paningin. Yun. Kanya-kanya. Kanya na naman So, sila. walang pamantayan, walang panuntunan. Walang leadership. Kung anong inaakala nilang tama. Yun ang dapat. Halimbawa, ang nangyari kasi dito sa kanila, meron kasi utusan ang salitaan Diyos eh. Binigyan na sila ng batas. At yung batas na yun, pagdating sa land of promise, kailan sundin nila yun. Doon sila nagkakaisa. Pero pagdating sa liderato, meron na sila na kanya-kanyang tribo. Tapos may priest na rin sila doon sa panahon na yun. Doon na sila nagkaroon ng Pero batas. yung ibig sabihin, yun nga, merong batas, dala-dala nila yung batas, galing kay Moses. Pero in spite na merong batas na Hindi nila sinusunod. rules, hindi sila nagpapailalim doon. Tama po. Hindi sila sumusunod. Sabi, they did what was right in their own eyes. Hindi sila sumusunod. Sumunod. Bisa pwede nga yung ambas kanila, parang ito, gusto natin to, parang ganun lang. Ito, atin to, sila kuha nila, huwag, parang ganun nangyari dyan. Parang ganyan lang din, alam mo, sa atin, yung mga common people, gagawin nila, yung lang akala nila ay tama para sa kanila. Diba? Kasi bisa iba na yung nagkaroon na kasi ng ano eh. Pagdating kasi sila ng promise, nagkaroon sila ng mga civil yung tinatag ng Diyos dito. Like for example, bigay ako ng example, idolatrous. They did what was right in their own eyes. According, for them, yung worshiping idols, tama yun. Subukan mo kalabanin yan. Ikaw pa mali. Parang lumabas na Diba? lumabas na yung bishop. Lumabas na sa kanila yun. Sa mga kapatid natin Katoliko. Blasphemy yan sa kanila. Para. Meron nga nung mga nakaraan, meron nagsunog ng mga ribulto online eh. Viral eh, di ba? Hindi pwede bishop na sabihin na hindi sila nagbabasa ng Biblia. Nakautusan. Hindi pwede sabihin na hindi sila nagbabasa ng kautusan. Ang problema, ginagawa nila yung gusto nila. Ayon sa kanilang They did what was right. For them, tama yun. Di ba?
Sabi uli ng ano, ng 17:6, basahin ko sana. In those days, there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. Wala raw hari. Panahon na yun, walang hari. Diba? Kaya, dahil walang hari, wala ring ano, wala ring kingdom. Wala rin nagro-rule, walang panuntunan, walang batas. Parang hindi siya, parang tribo mo. Ina-implement Yung tribo mo, kayo lang. Gawin natin kung di tama sa akin. Gawin lang natin, Oo, hindi siya parang ano yun, hindi mo alam kung ano yung tama at mali dahil walang ano, walang batas. Ibig sabihin, hindi na nire-recognize yung batas ng Hindi siya direct. theocracy, yung theocracy na ano. Kasi dyan, Bishop, wala pa kasing ano dyan eh. Wala pang theocracy kasi dyan, Bishop, sa Joshua eh. Nagkaroon pala sila ng hari sa unang hari, First Samuel na yun? Hindi, iba yung ang theocracy, hindi hari ang namiminuno. Ang Diyos ang namiminuno. Teo eh, kami pang pray, Teo eh. God reigns. God rules. Oo, Bishop, ang ano dito kasi, sa panahon kasi na yon, God, yung Diyos kasi yung kanilang sinusunod through Moses. Oh, Tapos yun kumalit na. si Joshua. Parang Pagdating ni hanggang kay Joshua, pagdating hanggang kay ng Joshua. promise kasi, pati sa ng promise kasi ando na eh. Nakapila Established na eh. sila, established na. Tapos ngayon, ang ginawa, sabi ng Panginoon doon, kung bababalikan natin yung 5 books niya, pagdating doon, i-divide mo itong mga lupain. Ayan na, oo. O yan na. Kanya-kanya na, kanya-kanya na nga. Inalis na ng Diyos yun. Ito ang dapat kong gawin. Ginawa ni Joshua yun. Bago siya, ginawa ni Joshua yun, bago siya namatay. Ginawa niya yun. Ngayon, ang nangyari doon, Bishop, pero sila niyatawag na yung batas ng Panginoon, andun na ngayon. Sinusunod na nila yun. May pag-aalay, lahat, sinusunod na nila yun. Andun na sila. Oh. Ano ba, kung may nagkasala, patayin hanggang sa mamatay. Ay, patayin. Patayin. Hanggang sa mamatay. Sinasabing pag mag-alay ka ng isang bato-bato. Alam mo, Hindi, yung ibig sabihin ba nung ito ang mga pangungusap na ito, kahit sa 25, huling talata, chapter 21, verse 25. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Hindi siya, third-tried na sila. So meaning to say, meron silang daladalang daladalang batas eh. Pagpunta nila ng lupang pangako, no? Nung masakop nila yan, may batas silang daladala eh. Di ba? Yung galing kay Moses eh. Oh, Bishop, tama ka. Pero ano yon? Hindi nila isinaalang-alang ang batas na yon? Sila lang alam nila, Bishop, yun. Kaya lang ibig Eh sabihin bakit na, yung sinasabi, they did what was Oo. right in their own eyes. ang nangyari, Bishop, may lumalabag doon, merong hindi. Hindi naman naglalabag eh. O majority. Oo. Tapos yung iba naman, parang, balik tayo sa ganito. Dati ng Diyos pa. Ganun. Oo. Kaya nga yung parang himutok na nga yung kay Joshua na yun, nung binabanggit niya yung 24:15, 24:14. Tagal na dito. Kaya naghihimutok na siya eh. Kasi Bishop, Parang nakakita na matagal siya pa rin eh. siyang matagal pa rin siyang nabuhay nang pumasok doon sa sa after lupang that. pangako eh. Oo. Matagal. Halos almost years talaga. Pero hindi pa rin talaga nila sinunod yung batas. Oo. Hindi nila sinunod. May sariling batas? Kasi May sa sariling ginawa batas? nila yung tama ayon sa kanila. Oo, yun So, ibig sabihin, wala, hindi kasama yung fruit of God. Kaya nga naging idolatry sila. Not Kahawaan recognizing ng yung Moses. batas na binaba ni Moses sa kanila because they did what was right in their own eyes eh. Walang panuntunan, walang ano. Right. Bumalik Pero sila sa hindi siya, dati. ibig sabihin, general term yun Yes. na ginawa nila. Pero Oo. hindi lahat naman gumawa ng gano'n. Hindi naman lahat. Yun ang nasulat eh. National. Hindi, bumalik na sila sa dati kasi Sinabi lang walang yun. naging successor sa kay Joshua. Wala naging successor, walang maglakas loob na mamahala. Dahil una-una, takot sila sa karamihan dahil ang iba bumalik na po talaga Hindi doon sa nga. dati. Ang ginawa nga kasi nila, nung wala si Joshua, walang hari na wala silang Walang maging leader successor. doon eh. Walang successor na. Ang hinahanap ni Bishop Ikaw, kasi,
Bakit walang naging Oo. sumunod? Yun ang tanong eh. Yun ang tanong. Ang tinatanong ni Bishop, bakit walang Kasi sumunod? minsan, Wala nakita si Bishop, ay si Joshua, Kasi siya doon sa sa book, leader. sa 5 books pa lang eh. Napansinin mo, di ba? Si Jethro nga, tinuruan siya eh. Sabi niya, huwag ganyan ang gagawin mo. Di ba? Inorganize pa rin siya eh. Kasi sa buong bayan, siya lang ang nag-judge, siya lang yung nag-judge. Pero sabi ni Jethro, huwag mong gawin yan. Ganitong gawin mo, pinayuhan siya ng kanyang biyanan. Magkuha ka ng leader sa mating 1,000 hanggang sa pinakamaliit. Ginawa, ang malalaking bagay, ibibigay nila sa'yo. Pero ang maliliit, ibigay mo sa kanila. Doon pa lang, distribution pa nun eh. Distribution of ano na doon sa mga batas ng Panginoon eh. Doon pa Okay. lang meron na eh. So, dahil pagpasok nga- nila, pagpasok nila Bishop sa promise, yung mga ano na yun, yung mga tao na yun, sila rin yung nagdala ng batas. Kaya hindi lahat, kung pwede sila, tatalingon sila lahat eh. Merong may mga tao talaga ron na gagawin talaga yung gusto ng Diyos, at yung tao naman doon na hindi gagawin yung gusto ng Diyos. So, dahil nga dito, sabi nga, they were disobedient, they were idolatrous, the nation the nation, yung bansa nila Kabuuan talaga. Yun nga, they did what was right in their own eyes. That dahil diyan, they suffered defeat after defeat from their enemies. Pero Bishop, ang question lang, wala pa naman silang parang bansa ng panahon na yun eh. Ha? Parang wala eh. Tribes ang tawag sa kanila sa panahon na yun. Oo nga. Wala pa silang nation, di lang kailangan silang bansa. Israel na sila dyan. Mas, ano na nga sila, sabi mo nga kanina, meron na silang area eh. Hati-hati na sila eh. Nation of Israel lang. Pag sinabi, The nation of Israel na. Kaya nga, yung sinabi ng word ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Bahala kayo, basta kami maglingkod kami sa Panginoon. Basta, namin. parang ganun eh, di ba? Oo. Wala na akong pakailan. Kanino kayo maglilingkod? Diyos ng mga Amoreyo. Oh. Yun lang ang ibig sabihin. Oo nga. Bilang leader kasi siya, kung sa nakita din niya na pagpasok niya doon sa pagpasok doon sa Land of Promise kasi, nagsimula sa maglingkod sa Panginoon eh. Kasi nga may mga leader ang ginawa doon sa mga batas eh. Meron silang mga pari sa panahon na yun eh. Mas balikan natin, makikita natin. Kasi inorganize ng Diyos yung batas doon eh, binigay. Inorganize ng Panginoon. Pati paghahandog, yung civil rights, lahat yun. Meron. Oh, pagpasok na, dala na nila yun. Karga-karga nila yun. Oo, Dala-dala dala nila yung mga batas na yun eh. Covenant. Pagkatapos ngayon, tinatin ng Diyos, ikaw, Judah, ito yung boundary mo. Tapos ikaw, ito yung boundary mo. May kanya-kanya na isang sundalo ron eh. Hindi lang isang sundalo. Bawat tribo, may kanya-kanya sundalo. May kanya-kanya siyang patakaran na ngayon doon, paano gagawin nila. So, halimbawa, tribo Judah, ito yung batas ng Panginoon. Kami nang bahala dito. Kaya bahala naman kayo dyan. Doon nagkaroon ng pagkakaiba, Bishop. Yung iba, medyo parang tumabilin. Oo. Pero na nangyari dyan. So, hindi lahat. Hindi lahat yan. Kaso lahat apektado eh. Because of their idolatrous, because of their disobedient, what happened to them, they were defeated, no? Not just only once. Continuous at may cycle pa. Nakita natin sa Book of Judges, maglilingkod sila sa sa ibang mga Diyos-Diyosan, kay Baal, everything, tapos pagkatapos noon, madidipit sila, di ba? Magagapil sila, maalipin sila, magkakanda duwahagi na yung kanilang mga buhay, magre-repent sila. Hihingi sila ng awa, tulong sa Panginoon. Ang Diyos naman, gracious naman. Ang nakita ko kasi dyan, Bishop, ganito. Every time na magbabalik loob sila, yayakapin na naman sila uli ng Panginoon, patatawarin sila ng Panginoon, at magpapadala na naman ng judge. Dito Bishop sa Yun ang cycle ng Diyos, dito sa ng Book Book of of Judges. Dito sa Book of Judges tayo. Yes. Pero kung babalik natin si Joshua, bakit wala sa mento? Ba't nagkaganito sila? Dahil doon nga sa ganung Bishop eh. Sa panong kasi ni Joshua, kung pinsan natin, bakit sila na-defeat sa Ai? Kasi may isang sundalo lang na lumabag sa gusto ng Diyos eh. Kaya natalo sila doon eh. Pagdating doon sa Land of Promise ngayon, dahil dinipay na sa kanila itong mga to, tapos nakipagdigmaan na sila, may mga tribo kasi doon, yung buong Israel ngayon, may lumalabag na ngayon doon sa ano yung gusto ng Diyos eh. Kaya apektado talaga silang lahat ron. Kahit nasabihin natin na
itong si Reuben, itong tribes niya talagang sumusunod sa Panginoon. Eh kung meron namang 5 tribo o 7 tribo, 2 tribo na hindi, eh isang isla lang sila ron, isang bayan lang sila na sama-sama, matatalo talaga sila. Kasi dapat united sila ron eh. Dapat walang papasok doon sa kanilang bayan na ano ng mga Diyos-Diyosan. Dapat sundin talaga nila. Eh doon sila nagkaroon ng bishop ng ano na bakit lagi sila matatalo. Oh, sige, tuloy na muna natin to. Pwede ba natin pag-aralan na lang muna natin ang ating topic? Hindi tayo Sige, para uusap, mabilis eh. tayo. Hindi natin na hindi siya babasa yung subject natin dito eh. Sabi Marami nga, na tayong pinapaliwanag. ito na, no? Sabi nga, they suffered defeat and after defeat from their enemies because of their disobedience, no? Because of their idolatrous, yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. However, God is still gracious. No? Nandiyan pa rin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos sa kanila. Anong ginagawa ni Lord? He sent someone to deliver them from their oppression. Merong deliverer, merong ipapadala, merong lilitaw. Kaya nga, the Hebrew title is Shofetim, meaning or means judges, no? Or rulers, deliverers or saviors. That is the meaning ng Hebrew word, ano? Yung Shofetim. No? Ayun nga. Yun ang ruler, yun ang pinuno nila. The word does not only carry the idea of maintaining justice. Yung salita raw na ito ay hindi lamang kumakatawan sa pananaw na yung parang magme-maintain ka lang ng katarungan, no? And setting disputes, no? O yung parang lupon. Ano lupon, taga-pamayapa ka lang, di ba? Di ba? Ganun na. Yung mga settlement, ng mga dispute, ng mga kababayan mo. So ito sabi nga, liberating and delivering. Yun po yung ano. Kaya si Moses, nahirapan din siya, no? Nasabi mo kanina, nung una, siya lang ang may minuno, nakita na ang kanyang biyanan, ang hirap naman ang ginagawa mo. Ikaw na lahat, di ba? Kaya hati-hatiin mo yan. Yung mga maliliit na problema, bigay mo sa kumbaga sa i-divide mo na yan para hindi ka mahirapan. Di ba? Kaya ito, tingnan muna natin, background, general background, authorship. Authorship of the book is uncertain. Uncertain. So, though the Jewish Talmud ascribed it to Samuel. Sa Jewish Talmud, no? At yun ay nakatala sa unang Samuel, Kapitulo 10, talatang 25. No? Basa, kung gusto nyo makita. 1 Samuel 10:25. Ascribing, no, ng Jewish Talmud, si Samuel daw po ang author. Yung Talmud ba yan? Junior ba yung law? Jewish Talmud yan. Bayan ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Pagkatapos isinulat niya ang mga ito at nilagay sa harap ng altar ni Yahweh. Pagkatapos pinauwi niya ang mga Israelita. Okay. So, sino tinutukoy? Anong ginawa niya? Ano? Chapter 10? Samuel told the people. Right. Oo. Kung ano yung mga The people, Ayan, Samuel told the people what the rights and duties of a king. Ito yung pinagbatayan ng Jewish Talmud, ano? Verse 25, Then Samuel told the people the ordinance of the kingdom and wrote them in the book and placed it before the Lord. And Samuel sent all the people away, each one to his house. So, ascribing to Samuel, ano? Siya pala yung author nito, ngayon lang nalaman. According to Jewish Talmud,
Pero yung iba pa rin, unknown pa rin. Parang yung Book of Hebrew naman sa Bagong Tipan. Sino po yung author ng Book of Hebrew? Di ba? Hindi rin alam. Siguro assignment ninyo pagdating sa langit na lang. Ano na lang natin kay Lord kung sino sumulat. Kasi kung kanino rin dinidigil, sabi nila kay Pablo, Apolos, si Pedro, may mga Okay, tuloy ko lang ito. Who is also a crucial link between the times of the judges and kings. Crucial link, Parang nasa pagitan siya, nasa gitna siya, Itong si Samuel. Panahon ng mga judges, talagang connected si Samuel. Unlike yung unang hukom, malayo. Kasi para bagang si Samuel, siya ba yung last judges? Siya yung huling hukom? Siya yung last judge. Kaya connected siya sa mga panahon ng mga judges at saka panahon naman ng hari, di ba? Siya na yung nag-anoint. Parang Kay sino muna yung unang hari na Israel? si Saul. Saul, di ba? Tapos si David, tapos si Solomon. Okay, tuloy natin ito. Based on some internal evidence, this book placed after Saul became king in 1051 BC. But before the conquest of the Jerusalem by David noong 1004 BC. Judges appears to have been written between 1040 to 1020 BC. Ang tagal na, before Christ yun, BC, Yung bishop nauna ang mga hari bago nagkaroon ng mga judges. Naunang judges, bago hari. Hukom muna. Judges muna. Book of Judges muna. Yan ang After, pagkatapos nito, hari na. Kasi humingi na sila ng hari. Tama. Okay. Purpose. To demonstrate divine judgment on His people's apostasy. To demonstrate divine judgment on His people's apostasy. Talagang mababasa natin dito, Hindi tinotolerate ni Lord. Divine judgment. Demonstrate divine. To demonstrate divine judgment His people. on His people's apostasy. Apostasy. Yan po yung Ang tema, God's faithfulness in spite on His people's disobedience. Patuloy po yung katapatan ng ating Panginoon Diyos. Despite God's faithfulness. In spite of His people's disobedience. Amen. Bakit mahal talaga sila ni Lord doon kahit ulit-ulit nila? Faithful ang Diyos Kasi nung nakipagtipan ng Panginoon, wala siyang kaplano-plano violate, i-break yung covenant na yun. Grabe talaga yung covenant ni doon pala sa kay Abraham hanggang sa kay Jacob. Tuloy-tuloy yung covenant niya Grabe. So, sabi nga, when God make a covenant, wala siyang plano to break that covenant. Ang problema lang talaga yung Israelita. Kaya nagkakawindang-windang ang mga Israelita because of their disobedience. Diba? Because of yung kanilang action ng mga idolatrous. Pinagpapalit nila talaga ang Diyos lalo sa Baal worship, pinagpapalit nila talaga Anong meron sa Baal worship? Kasi sa Baal worship, may Astaroth worship doon, tsaka Baal worship. Mas gusto nila doon. Matindi bishop yung kulturan ng mito na italim sa kanila. Kasi sa Baal at saka Astaroth worship,
Pagka meron silang ritual na ginagawa, Mas matindi hanggang ngayon. nagkakaroon ng tinatawag na sexual relationship sa altar. Yung mga mananambahan, yung mga dumadalo doon. Kahit nung umakyat lang nga si Moises sa bundok eh. Kaya nila ginagawa yung sexual relationship. Ang kanilang pananaw doon, inaano yung iniingganyo nila na sipingan ni Baal si Astaroth. Pagka sisipingan ni Baal si Astaroth, nagiging fertile ang land. Ang kanilang kabuhayan, mga laman lupa. Yun ang source of income nila. Translasyon. Agriculture sila. Halos hindi malaglagan ng karayom yung translasyon, no? Hanggang ngayon, ganun na lang. Di ba? Agriculture. Pero mahal pa rin sila ni Lord. Oo. Kaya yun ang pananaw nila. Tingnan nyo, di ba makita sa ano, ang lalaki ng mga bunga ng mga halaman, ng mga ano, bungang kahoy nila. Tapos ang daming bunga. Kanila, kaya nagiging fertile yun nga, sinisipingan ni Baal si Astaroth. Hindi nila, yun na naman, no, ang Diyos ang may, di ba? Ang Diyos ang siyang gumagawa ng mga bagay na yon, ina-ascribe na naman nila doon sa idolatrous. Kasi yun Nila na magagalit talaga. Kasi Bishop, yun yung kalikasan ng lupa ng Kanaan. Malalaki talaga putas doon lahat. Sagana talaga. Oo. Kaya lang, ginagawa nila, nililipan nila lagi na si Astaroth ang may gawa nito, hindi ang Diyos. Ganun. Yes. Tignan nyo sa mapa sila. Yung paikot nila, puro wilderness. Tigang na lupa talaga. Yung paikot na. Nasa ano. Ito kanilang lugar, green. Talagang luntian talaga. Saan nakakita? Naikutan ka ng ano, ng disyerto. Sila lang yung may luntian. Di ba? Tapos yung area mo na yan, yun ang pinaka... Yun yung promise ng Lord sa Oo. kanila. Katulad yun. Kaya ang taba ng lupa. Ayun. Pag nagtanim ka talagang ano, mabilis ang bunga at malalaki ang bunga. Tsaka nung araw, hindi pa uso ang mga fertilizer. Katulad ngayon na nalason na yung lupa. Kaya Kaya Masuwayan ng tao kasi yan. so yun ang kung artificial. yun ang favor ng Lord sa kanila. Kaya lang, pasaway talaga. Yung cycle, ano? Tingnan yung cycle. Marami ba mga Kristiyanong ganyan din? Parang cycle din, no? Andyan na sa sa History repeat itself. Ang mga Kristiyano kasi Bishop, pag nalayo na dun sa church, halimbawa, punta na ibang lugar, Oo. ano na yun, Magagaya ka Yun na. na sa malapit eh. Napapariwara na yung panlalayo. Totoo yun. Okay, punta tayo. Overview ng aklat ng Judges. Roman number 1. From chapter 1 hanggang chapter 2, mababasa po natin yung deterioration of God's people. Deterioration. D-E-T-E-R-I-O tama, R-I-O-R-A-T-I-O-N. Deterioration. Sinabing deteriorate, ito yung tinatawag na kasawiang palad. Di ba? paubos ng Oo, yung buhay na wasak na buhay. Di ba? Sira ang buhay. pabulok ng pabulok. Magulo ang buhay. Yun ang karanasan nila, chapter 1 at saka chapter 2. Sabi nga, Judges begins with short-lived military success after Joshua's death, but quickly turns to repeated failure to drive out their enemies in the land. No? Ang Book of Judges, nagsimula daw ito saan? Saan nagsimula? Short-lived military success.
Di ba? Tagumpay nung una, di ba? During the time of Joshua, talagang successful sila. Conquer dito, conquer doon. Di ba? Pero it quickly turns to repeated failure. Oh. Dahil doon, yun nga, wala na, susun-susun na, puro kabiguan na yung kanila pong nararanasan. No? Sa kamay ng kanilang mga kaaway, sa kamay ng mga tao nakapaligid sa kanila. Di na hanggang ngayon ang Israel. Andiyan nakabantay lang yung Palestine, di ba? Oh. Yan, isang layunin ng mga bansa diyan sa mga Israelita. To conquer Israelites. Walang ibang layunin ng mga yan. Mga Muslim country yan eh. Di ba? Kaya nga may mga panahon na sinasabi sa kanila na pagka tinalo ninyo yan, huwag kayong magtitira kahit isa. May utos na gano'n sa Panginoon, kahit bata, huwag kayong magtitira, ubusin ninyo yan. Patayin ninyo lahat yan. Eh kaso nagtitira palagi. Diba? Eh pagka nagtira ka dyan, manganganak na naman yan, magpaparami na naman yan, later on, tinik na naman yan. Sa inyong landas. Nakapagtayo pa ng mosque sa loob mismo ng kanilang territory. Actually, kalahili nila yan eh. Dalawa lang yan, Ismael at saka ano yan eh. Ismael at saka Isaac yan eh. Yung mga Muslim, Kay Ismael. kay Ismael galing eh. Kapatid sa ano. Yung Isaac naman, di ba? O mga Israelita. Kaya yung mga Amalek, mga kalahili nila yun. Mga Amalekites. Okay. So, the primary reason for their repeated failure is their lack of faith in God. That is the primary reason. Kakulangan ng pananampalataya sa Diyos. At yung tuloy-tuloy, yung talagang continued disobedience to our God, to their God. Parang hayagan disobedience. Walang takot. Diba? Basta chapter 2, verse 1 to 3 ng Book of Judges. Sabi nun? Mula sa Gilgal, nagpunta si Bokim ng anghel ng Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, nilabas ko kayo sa Egipto, nila sa lupain ng aking pinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa aking kasunduan. Sinabi ko rin huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga-roon. Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Ngunit ang inyong ginawa, hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paalisin sa lupain pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas. At ang Diyos-Diyosa nila ang magiging mabigat na pagsunod. Diba? Disobedient, walang problema kay Lord. Kaya-kaya silang pagpalain ng ating Panginoon. At gustong-gusto silang pagpalain ng ating Panginoon Diyos. No? Pero, ang problema sa tao. Parang Pilipinas lang, Bishop. Kasi pinakawalang pagsubok sa atin, di ba 80% Catholics, 90. Roman Catholic. 10% lang tayo. Sila 90%. Kasama na lahat na Tayo nga, nataguri ang Christian nation eh. Pero, ayon sa survey, pangatlo sa kurap sa Asia. Diyos ang pinag-uusapan. Di ba? First naman. Muntik na maging first honor eh. Di ba? Ito, sabi malinaw, di ba? Now, the angel of the Lord came up from Gilgal to Bokim, and he said, I brought you up out of Egypt, and led you into the land which I have sworn to your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. No? Sabi ni Lord sa kanila. No? I will not
break my covenant with you. Hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo, sa inyong mga magulang. Sa talatang 2, and as for you, you shall make no covenant with the inhabitants of this land. Oh. For me, sabi ni Lord, hindi ko may break ang covenant. Pero kayo rin naman, di ba? Hamon ko naman sa inyo, sabi doon, huwag rin kayo makikipag-covenant sa mga naninirahan na aabutan ninyo diyan. Kasi hindi, di ba? May mga nakatira dati doon eh. No? May mga parang kung ating titignan eh, Yung mga hindi inubos, may mga dinatnan silang mga datihan, yung mga itinerant. mga old tenants. Tapos ibinigay lang ng Lord sa kanila. Kaya nga, kumbaga sa kiniklaim pa rin talaga ng mga, kami mga datihan dito eh. Di ba? Inagaw nyo lang. Pero hindi nila alam sa istorya, binigay talaga ni Lord ang promised land na yan sa mga Israelita. No? Kaya nga sabi ni Lord sa kanila, in connection to the Israelites, sabi roon you shall make no covenant to whom with the inhabitants of the land. You shall tear down their altars, but you have not obeyed me. O, anong utos sa kanila? Wasakin ninyo yung kanilang mga altar, Nadambana. kanilang mga dambana. Yung mga moske, natakot sila eh, maraming Muslim. Hindi nila kaya. Pero, ang sabi ni Lord sa kanila, but you have not obeyed me. Oh. Tapos tanong ni Lord na naman sa kanila, what is this you have done? Amen. May leading sa iyo ganyan ngayon, ano? Ano kaya po? O sa akin. Naisang tumayo sa Israel, naging presidente, tapos pinabuhay talaga yung moske. Ano kaya nangyari? Digmaan yan. Ganun din naman, binidigma naman yung lagi yung moske. So, yun na, ibig sabihin, mayroong mga existing altars. Yung mga inhabitants of that land. Bukubali na yan din sa Siguro Tanya. Bishop, yung ginagawa nila, siyempre magandang altar eh. Hindi, huwag natin Ang problema, in spite gawin na- natin ito, gawin natin tahanan dito lang Diyos siguro. Hindi ka po pwede yung gano'n eh. Na yung naging tahanan ng mga Diyos-Diyosan, gagawin tahanan ng Diyos. Hindi pwede sa Panginoon yun. Kaya pinagigibaan niya. Kaya sabi ng verse 3, therefore I also said, I will not drive them out before you. Diba? Hindi ko sila, I will not drive them out before you, but they will become as thorns in your sides, and their gods will be a snare to you. Diba? Tinik. Magiging tinik sila. Hirap yata. May tinik di ba? Kaya usa doon, para mawala yung tinik na yun. Sila naman. Kaya later on, nagjo-join na lang sila. Diba? At nako-compromise na sila. Na-enjoy pa nila to worship their gods. Diba? Hindi na sila natakot sa Diyos. So, kailangan, wala yung compromise talaga, no? Mamimili ka talaga Kasi between the sinabi two, niya, ang sabi talaga, number one lang eh. Yung gusto ng Diyos siyang maging trono sa iyong puso eh. Siya lang talaga, ayaw niya. Kung bigyan mo yung Exodus 20, 3 and 4, Oo. no other God before You shall have no other gods before me. before me. So, sabi niya, ako lang. Wala. Don't make any graven image. Sabi mo. So, deteriorate, yung kanilang naranasan. Their failure, sabi nga, to drive out their enemies in the land, prove as to be a snare to them that lead to their moral and spiritual deterioration. Yung failure nila. It leads, for what? Yung moral nila. Diba?
Kasi nga, may enjoy na, dahil nga hindi nila winawasak pati sila, joy na lang. Di ba? Yun na lang kayo. Oh. Nai-enjoy na lang, pati sila, nakikisamba na rin doon, nag-joy na doon. Join na lang. Kasi may pa na eh. Kumbaga sa Ito ano, yung Hamas, di ba yung nangyari yung Hamas? yung Yung sa over. istorya. Kasi pisting yan eh. Instead na magpipis sila talaga para kay Yahweh, nagpipiesta sila na nagkakasayahan. Talagang hindi tamang kasiyahan. Nandiyan na rin mga sexual relationship na nangyayari. Kaya nakita mo, parang inalaw na lang ng Panginoon na pasukin kayo ng Hamas. Di ba? Yun eh. Kasi ano talaga ito. Kaya, papasahan sila. Inanong talaga sila. Party yun eh. Yung piyesta nila, sa halip na talagang purihin, sambahin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, pero merong last. Di ba? May mga tugtugan ng mga makamundo ng mga sa tugtugan. ginawa nila, yung dapat na serving to the Lord, tapos ito worldly, pinagsama Yeah. nila. Oh, ano na sila? Compromise na. Diba? Marami mga Kristiyano o compromise di ba? Kaya nga sabi yan, do not conform any longer to the pattern of this world. Sabi ko, Mag-iba ngayon, sabi doon sa Romans 12. yes. Hindi pa rin nila tinatanggap si Deteriorate. Jesus Christ. Kasi pagka ikaw nakikita pala ginagawa yun, parang nahuhumaling ka na rin eh. Humaling na sila doon sa ganung mga gawain. To the point, siyempre, parang naglilingkod na sa ibang Diyos, malalayo ka na sa Panginoon. At ang kasunod naman ito, dipit. Natawa nga ako, Bishop, nung Sunday. Dami nila. Dalawa lang talaga nalihis, tapos tago-tago ko sila sa akin. Tama-tama bumaba yung ibay ko papunta doon. Yung dalawa na yun pang pinapaalis ko yung dibol ko. Dala-dala niya pa yung santo ninyo niya. Galing sa doon. Ay, Pastor, nakita mo kami. Sabi ko, okay lang po yun. Dandahan lang. Sabi nila, Compromise yan, sabi Pastor. nila, Kasi compromise yan, Pastor. Sabi ko, okay lang kasi una-una. Po, ang Lord, hindi ko plan eh. Paano kumabot? Kung judgmental tayo, paano natin sila abutin at ibalikin? Hindi, dati hindi na lang kayo nag-react. Hindi, ginano ko lang. Sabi ko, Eh, sinabi mo, okay lang. Eh, nanangaral ko yan eh. Nanangaral, hindi naman na okay. Sige, okay lang. Kaysa ma-disappoint sila sa'yo, mas lalo mong hindi maabot. What's the purpose? sabi nga, no, rin natin manual, sabi nga, Yung mag-judge tayo, hirap. Kaya marami tayo dito na hindi natin maabot sila kasi lagi natin close tayo agad eh. yun nga, sa kanila, medyo ano pa yun, kumbaga sa ano, kung pwede mo pang, tawag dito, yung unawain. Unawain, no? Ang mahirap kung ang Kristiyano na ang gagawa Yun. nito. Yung babalik Matagal doon, na nagsisimba, sa dating ganyan buhay. pa rin. Hindi siya sinagaya sa kanya, Oo. mga bago pa kasi yun eh. Oo, mga bago yun eh. Hindi mo pwede bibiglain yan. Pwede biglain. Eh, lagi, ang topic ko nung linggo, puro idol lahat eh. Tama naman yun, Pastor eh. Attendant pa lang naman Yung ayuda mo. Attendant pa lang naman yung Grabe. Yung ayuda mo nagpalakas doon. Okay lang. Okay lang yan, okay lang, sige nyo lang yan. Parang ako lang sa amin eh. Naturuan mo na Pag sila bumibili eh. ka ng tinapay sa bakery, nung linggo, Na umalis na doon. pag bibili ng tinapay, kahit isang piraso, bibigyan ka ng pansit. May free chicken. Sabi ng Dalawa lang parsan alis yan. yun. Birthday raw. Dalawa Hindi lang no, alis. ninyo. Kasi kapag hindi mo na sinawa, sila, inayo oo, na hindi nagagawin. Turuan mo ng turuan, kagaya nito, sabi ko, tama-tama to, isingit ko sa linggo na naman, kasi siniris ko sila eh. Puro idol eh, kasi ang area na yan, nagsunod-sunod sa to ninyo eh. Oo. Pista, hanggang dito. Sunod pa yan. Marami pa yan. Ano ba yan? Yan nga, sa labas na nakaparada dyan eh, sa labas. Sa ninyo, pista. Mga lang costume pa eh, no? Okay, Judges chapter 2 verse 11 to 23 is a microcosm of the pattern found in Judges 3 hanggang 16. No? Microcosm. Tagalog ng microcosm.
Tignan nyo sa dictionary mo. Check nyo nga sa dictionary. Microcosm. Microcosm ay tumutukoy sa maliliit na bahagi ng sistema na sumasalamin o kumakatawang sa mas malaki at mas malawak na kabuuan. Microcosm. So, mula sa maliit, Oh my. papunta sa mga Sa example niya, malalaki. Yung malaki ng isang maliit na mundo, Ayan. Yung malaki ng bisa. refleksyon ng mas Oo, malaki. yung micro maliit. Parang ano pala, Bishop? Parang computer na sa Belgium, pinaliit, ginawang micro ano. Pwede. Parang ganon. Kaya yung mga maliliit na mga pinagsama-samang mga kamalian papunta sa malaki. Papunta sa malaki. Sabi, Diba? Kaya nga hanggang dumating sa lugar Palala. natin. Parang Yung SIM palala. card, Bishop. Parang SIM card. sabi sa James, yung maliit na dila, sumusunog ng mundo. Na malawak. So, ganun lang yun eh, no? Hanggang sa ma-enjoy mo na yung paggawa ng kasalanan. Tama po. No? Nagsimula sa patikim-tikim. Yan, yung ibig sabihin ng bisa. Nagsimula sa maliit. Hanggang sa palaki. Hanggang, Sabi nila, kunti-kunti lang daw. Pero kunti-container na pala. hanggang lumala na, chapter 3 hanggang chapter 16. Yan na yung mga ano. Layo na doon. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sige. Roman number 2, para lalo maging klaro yung ating magandang pinag-usapan na to. Punta na tayo sa chapter 3 hanggang chapter 16. Anong meron? Tingnan ninyo yung cycle. Roman number 2, deliverance of God's people. Yan. Tingnan nyo yung cycle. Ang unang cycle, sa chapter 3, simula na, verse 1 hanggang 11, ng Book of Judges. No? Sabi nga doon, now these are the nations. No, nations ha? Buong bansa yan. Which the Lord left to test Israel by them, that is all who had no experience any of the wars of Canaan. Wala pang experience sa digmaan, ano? Only in order that the generations, tama pa ito binabasa ko, generations of the sons of Israel might be taught war, those who had not experienced it formerly. Kasi panibagong lahi, no? These nations are the 5 lords of the Philistines and all the Canaanites and the Sidonians and the Hivites who live in Mount Lebanon, from Mount Baal Hermon as far as Lebo Hamat. They were testing Israel. Mga kalaban, di ba? Sabi niya, ano? They were testing Israel to find out if they would obey the commandments of the Lord, which He had commanded their fathers through Moses. O, meron silang ano eh, may command eh. May utos eh, through Moses eh. So, the sons of Israel live among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And they took their daughters for themselves as wives, and gave their own daughters to their sons, and served their gods. O, tingnan ito. Nahaluan na talaga. Halo na. Nahaluan na. Diba? Nahaluan na ng kultura. Kasi may mga tao, may mga ano, dinat na nila nun eh, no? Verse 7, the sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and forgot the Lord their God, and served the Baals and the Astaroth. O, minsan nga bang ito sa inyo? Serve the Baals and the Astaroth. Yun nga yung Baal worship and Astaroth worship. Enjoy nila talaga yan. Then, ito na, verse 8. The anger of the Lord was kindled against Israel, so that He sold them into the hands of the Rishataim, king of Mesopotamia. And the sons of Israel served Rishataim 8 years. Ano yung kanilang kasalanan? Grabe. What are their sin? Last. Asawa. Verse 7, Bishop. Yes, ano nakasalagay? Verse At 7. ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Asherah. Oh, kita mo?
pinagpalit na nila ang Diyos kay Baal, kay Astaroth. Yan ang nakuwento ko sa inyo, merong ritual na nangyayari during worship of Baal and Astaroth. Ni-enjoy nila yun. No? Diba? Ang dami na mahalin dyan. Yung last. Diba? Lust of the flesh. Lust of the flesh ang problema dyan. That is their sin. O ano nagiging ano? Naging mga parang hayop na sila na wala na silang... Yes. Kaya nga, what happened to them? Anak sa, Naalipin sila, natalo sila. sa kapatid. No? Sabi ng verse 8, the anger of the Lord was kindled, talagang nagpupuyos, ano? Apoy. Nag-aalab ang galit ng Panginoon sa mga Israelita. At dahil nga nagalit ang Diyos, what happened to them? So that He sold them into the hands of Cusha Risataim. Hinayaan sila magapit. Pangalan ko Diba? yung sa atin Na hari ng Mesopotamia. So, naging alipin sila ilang taon? 8 years. Naging alipin. Ano? At pagdating ng verse 9, ito na naman yung kanilang, ito yung kanilang iyak-iyak na naman sila. Verse 9, sabi? And then the children of Israel cried unto the Lord. The Lord raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. Okay. When the sons of Israel cried out to the Lord, when they cried out to the Lord, okay, tingnan yun, the Lord raised up a deliverer for the sons of Israel to deliver them. No? When they cried out, no, iyak-iyak na naman sila kay Lord. No? Nahirapan na sila. May inutusan na palang Panginoon. Ang Diyos naman, nagpapadala ng sugo. Si Othniel. Ang una sugo, ang unang hukom, Othniel. The Diba? first Judges to. Na anak ni Kenas. Caleb. Ito ay siya yung Caleb's younger brother. Oh. Kapatid ni bunsong kapatid ni Caleb. Si Othniel. Yun daw yung unang naging Othniel. Sumunod na naging papel ni Othniel. Sabi ng verse 10, the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel when he went out to war. The Lord gave Cusha Risataim, king of Mesopotamia, into his hand, so that he prevailed over Cusha Risataim. Tingnan niyo yung mga ang sabi roon, yung papel ng Diyos, yung galaw ng Diyos. Diba? Pag sila nag-e-enjoy sa kasalanan, inaalaw ng Lord magapit. Pinapabayaan. Nagapi ni Cusha Risataim. Yun ang palo ng Lord sa kanila. Oo. Para matuto Diba? sila. Pero when they cried out to the Lord, nagbigay ang Diyos ng judge sa katauhan ni Othniel, at ang sabi diyan, and the Lord gave Cusha Risataim, king of Mesopotamia, into his hand. It is not all about Othniel's yung power, kapangyarihan, kakayanan. Galaw pa rin ng Diyos, Kaya sabi natin kanina, kahit anong sama nila, bakit mahal pa rin sila doon? Diba? Ulit-ulit hanggang ngayon. Tinutulungan ng Panginoon, di ba? Kaya nagiging matagumpay. Kaya nagtatagumpay. O ibinigay ng Diyos si Cusha Risataim sa kamay ni Othniel. Amen? Amen. So, ayun po. And after that, nagapi ang mga kaaway. Wow, 40 years. Silence.
No? Ang haba, no? Nakapagpahinga ng 40 years. 40 years na, kumbaga na shalom. 8 Hindi years tayo na, alipin, may sarili naman tayong banta. 8 Yung bayan years naman na tayo, kayo, tayo 40 years na nakapagpahinga. Aba, mahaba. Mahaba-habang panahon ng pahinga. After naman, balik na naman. Namatay siya. Isang Namatay person si talaga Lord. yun. Ano ba sa Balik na naman sila. Problema naman. Yan, ano eh, no? Balik sila eh. Oh. Kasi Ehud. Tapos, another cycle. gumawa ng kasamaan? Chapter 3 na naman, verse 12 to 31. No. Ano yung kasalanan nila? Verse 12, yung sin. And the children of Israel did. Now, the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord. So, tignan nyo, no? The Lord strengthened Eglon, no? The king of Moab, against Israel, because they had done evil in the sight of the Lord. Tignan nyo, it is the Lord that is strengthened. Sino? Mas pinalakas niya yung kaaway. Di ba? Tigas sa ulo nyo. Kulit niya eh, di ba? O, si Lord na strengthen Eglon, di ba? The king of Moab against Israel. Bakit? Because they had done evil things in the sight of the Lord. Di ba ganyan din? Parang cycle din. Di ba natin? Kasi ang pakikipaglaban kay Lord, parang ano yan eh, katulad yan ng pagsipa sa matulis na bagay. Di ba? It is like kicking against the goads. Amen? Hindi ka magtatagumpay, hindi ka mananalo. Eh, ang problema, marami mga Kristiyano, kinakalaban ng Diyos eh. Diba? Marami mga Kristiyano, nakapakinig na nga na salita ng Diyos eh. Sinasadya. Susunod na po ako, Bishop. Diba? Oh. Akala nila, tatagal ka ng pakikipaglaban kay Lord. Kaya mas Diba? mainam sumunod sa Panginoon na wala kang kasi i-bless ka niya talagang ayaw mo i-bless ng Lord yung Parang yung ano eh, salita, no? Sabi roon eh, the Lord is strengthened Eglon. No? The king of Moab against Israel. No? Parang hinahayaan na ng Panginoon, ano? Nangyari mga bagay na ito. Okay, so ano yan? Hanggang 31 yan. So ano nangyari? Anong problema? 18 years na naman alipin, servitude. Medyo tumas-taas na. 18 taon. Kanina, 8 years lang. years. Ayun, 8 years Kaya, lang. 18 years na. Oh, yung supplication nila. Verse 15, chapter 3. 80 years. Nagdoble naman. 40 tapos 80 years na. Ba dumudoble ha? Yeah, series niya, maganda. Di ba? But, sabi ron, when the sons of Israel cried to the Lord raised up a deliverer for them. Ehud, the son of Gira, the Benjamite, a left-handed, kaliwete, no? Left-handed man. And the sons of Israel sent tribute by him to Eglon, the king of Moab. Oh, di ba? Pangalan ng sumunod na ano? Ehud. No? Ehud. Una, si Otniel. Tandaan nyo yan, ha? Ehud, yung sumunod. Kaliwete pa siya, di ba? Kaliwete. Anak ni Gera. So, yun ang ano. So, from verse 15 hanggang verse 30, ito yung kanyang naging partisipasyon. At ilang taong silence? 80. Wow, haba. Yan, di ba? 80 years na silence. Ang tagal, ano? Chapter 3, verse 30. Basta, 3:30. Ayahin na naman sila niya. So, Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land was undisturbed for 80 years. Ay, grabe. Diba? Undisturbed. Walang po pwedeng gumalaw. galaw sa kanila.
No? Protected by the Lord eh. Ganyan eh. Kaya hanggang ngayon, ganyan ang senaryo ng Israel. Amen? They were protected by the Lord eh. Kaya ang kailangan lang talaga sa kanila, maging obedient lang sa Panginoon. Establish nila yung covenant nila, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Walang problema, hindi mananalo kahit aling bansa. Kahit sinong bansa, hindi kayang gapiin ng Israel. Why? It is not because of their weapon. No? Hindi dahil sa magaling sila. Actually, binigyan lang sila ng karunungan ng Panginoon para makagawa ng mga matitinding armas eh. Diba? It is not about America. No? Ang sikreto ng tagumpay ng mga Israelita, it is all about Yahweh. Their God. Amen. Until now, ganun ang mga Kaya hindi po pwedeng yan, kahit na maliit na bansa. Ano lang daw yan, parang kasing laki lang panahon. Palawan. Ng Palawan? O Mas malaki pa. mas malaki pa Luzon? Luzon? Kasi laki siya ng Cebu. Isang ganun, Cebu? Oh, yan, liit lang. Papagitnaan. Tapos sinaikutan ng mga Muslim country na yan. Lahat yan puro gustong 80 years. Ayahay. Parang mula noong 1946 na nabuo sila ulit. Namayagpag sila ngayon, lalo na sa technology ng Armas, Hindi lang yun. Sa technology sila daw ang bukod sa Amerika, sila ang pinaka highly advanced technology in the world. So, yung ways natin sa kanila galing, yung mga medisina sa kanila galing, yung mga idea ng economy ng mga mundo galing sa kanila. So, kumbaga, yung talino binigay nila sa kanila. mula noong 1946 hanggang noong pinasok sila ng Hamas, sinugod sila ng Hamas. Anong taon yun? 25, 24? Last year. Hindi po. Mag-2 taon sila eh. 24. So 24, nung simula nung nag-party-party na sinulog sila, 78 years. Malapit na rito sa 80 years. Diba? Pag may kasalanan na naman siguro silang ginawa. Kaya nga eh. Actually, talagang ang Diyos, Saka yung ginawa nilang gustong-gusto silang pagpalain. Handang-handa ang Diyos sa pagpalain sa kanila. gumawa sila ng Ang problema sila. galing yung tubig. Tapos, niraise ni Lord si Netanyahu. Yan, di ba? Para i-defeat na naman ang lahat ng kalaban. Grabe to si... Grabe itong Israel, Lahat ng kalaban, napatalo. Talaga. Sino na naglagay kay Netanyahu talaga? Cycle, tama itong book natin. Cycle lang talaga, umiikot Cycle lang. cycle Hanggang talaga. ngayon. Okay, another cycle. Chapter 4, verse 1 hanggang chapter 5, verse 31. Ang pinakakasalanan nila, chapter 4, verse 1. Ano yun? Lust of the flesh. Yung Then the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord. Kadelikado After Ehud died. nababago. Di ba pag namamatay yung leader nila. yung judges. Mahalaga talaga. Kaya ang laging tanong, meron na naman bang na-disciple? Galing kay Othniel. Kaya Naliligaw siya. Ngayon eh. Nang mamatay si Ehud, yun nga, inanong ka na naman ang kanilang mga pinaggagawa. So, naging naalipin na naman, Canaanites naman ang naging instrumento. Noong una, Mesopotamia. No? Pangalawa, mga Moabites. Sumunod, Canaanite. Tingnan mo, no? Yung mga lahi lang yan na nakapaligid sa kanila eh. Di ba? Naalipin sila ng 20 years. Nag-supplicate na naman, verse 3. Yeah, the sons of Israel cried out to the Lord, for he had 900 iron chariots
and he oppressed the sons of Israel severely for 20 years. Severe, ano? No, oppressed, severe. Eh, matindi yun, ano? Tagalog nga po ng verse 3. Si Jabin ay may siyang naraang karwahing bakal. Pinagmalupitan at tinabi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Pinagmalupitan, no? So, yun na ang ano eh. Kaya, yun ang kanila supplication. Balik pa rin talaga sila sa Panginoon. Eh. Kailangan pa rin nila yung tulong ni Lord. Cycle lang eh, no? They cried out to the Lord. No? Lord, help us. Dahil nga sa matinding pahirap na kanilang naranasan, sino naging solusyon? Yan, lumitaw sa verse 4. Now, Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was judging Israel at that time. Deborah. Kaya may Deborah ministry, di ba? Ganda rin pala pangalan. So, sabi nga, sa verse 5, she used to sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the sons of Israel came up to her for judgment. So, yan po yung ano, chapter 4, verse 4 hanggang 531. Sa 531b, ang sabi roon, saan tayo? Chapter 5, verse 31. Tuloy natin. Ganyan nawa malipo lang iyong mga kalaban o Yahweh. Maging tulad naman, sumikat ng araw ng iyong kaibigan. At nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon. Okay. And the land was undisturbed for 40 years. Di ilang taon na yan, ano? Una, 40 years, 80 years. Ngayon, 40 years na naman na katahimikan, kapayapaan. Ilang taon na yung Israel? 1948, halimbawa, ano? 1919, ano? 46 pa. 46. Ngayon eh, 2025. Ano ilan? Almost, mag-80 years na rin, ano? 79. Oh, na undisturbed, ano? Undisturbed. So, Minister po sila nung Hamas. kaya Pero kahit hindi na, naman sila nasakop ng Hamas. kahit gustuhin man ng Hamas, pag hindi inalaw ng Panginoon, di ba? Wala sila magawa. Wala sila. Wala silang magagawa yun. Dinistor po lang sila. Oh, sumunod, from chapter 6 verse 1 hanggang 8:32, Sige, sila. ito na naman yung cycle. Midianites. Sa chapter 6 verse 1, then the sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord. And the Lord gave them into the hands of Midian 7 years. 7 years. Every time, no? Ano yan? Na ang bansa ay talagang gagawa ng mga ano, 6-1. merong tinatawag na consequences. Diba? 6-1. Nagsupplicate sila, chapter 6 verse 6. So, Israel was brought very low because of Midian. And the sons of Israel cried to the Lord. May tugunan naman ng Panginoon. No? Sino po yung lumitaw? Gideon. Diyan lumabas si Gideon. Di ba? From chapter 6 verse 8. No, verse 8, sabi on. Verse 7 muna. Now it came about when the sons of Israel cried to the Lord on the account of Midian, because of the Midian, that the Lord sent a prophet to the sons of Israel, and he said to them, thus says the Lord, the God of Israel, it was I who brought you out from Egypt and brought you out from the house of slavery. I delivered you from the hands of the Egyptians and from the hands of all your oppressor, and disposes them before you, and gave you their land. And I said to you, I am the Lord your God. You shall not fear the gods of the Amorites in whose land you did, but you have not obeyed me. Yan ang ano, no? Talaga ano eh. Ang problema, lagi problema sa mga ano, sa mga Israelita.
So, sa 8:28 ng Book of Judges, sabi, so, Gideon made it into an ephod and placed it in his city, Ophrah. And all Israel played the harlot with it there, so that it became a snare to Gideon and his household. Verse 28, so Midian was subdued before the sons of Israel, and they did not lift up their hands anymore. And the land was undisturbed 40 years in the days of Gideon. So, Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, no? Yan po yung mga 40 years na naman na merong Another cycle, 8:33 hanggang chapter 10 verse 5. Ano pinakakasalanan? Sa chapter 8 verse 33. Then it came about as soon as Gideon was dead. Pag namamatay, pag namamatay yung leader, mahalaga ang leader, yung matinong leader. Diba? Matino lagi mamatay eh. Parang hindi nila alam kung ano gagawin nila, no? Namamatay ang leader, they did what was right in their own eyes. Hindi sila nakakauhan, Bishop eh. Balik pa rin sila. Pag namamatay yung leader, that the sons of Israel again played the harlot with the Baals. O, kita mo? Balik na naman, no? Hindi na sila matuto, Bishop. Harlot no? Baal. Yung last, malakas umatap, no? And made Baal, no? Buried their God. Oh, ginawa nila talagang Diyos-Diyosan yun. So, ano naman? Nagalit na naman ang Lord sa kanila. Diba? Meron pong civil war na nangyari. Walang account ng supplication. Diba? Pero meron lumitaw na mga tagapagligtas. From chapter 10 verse 1 to 5. Yan natin chapter 10 si Tola and Jair. Dalawa sila, no? Pero saglit lang sila. Now, after Abimelech, tama ba to? Died Tola, the son of Puwa, the son of Dodo, a man of Issachar, arose to save Israel. And he lived in Shamir, in the hill country of Ephraim. He judged Israel 23 years. Then he died and was buried in Shamir. After him, Jair, the Gileadite, arose and judged Israel 22 years. Magkasunod na sila. Si Tola muna, di ba? Tapos si Jair. No, yan kaya nga meron silang kaya meron silang 40 years na silent, Chapter 2, 10 verse 2. 45. Hanggang 3. Okay. Next. Cycle. Pang-anim. Mula sa chapter 10 verse 6. Ito na naman, verse 6. Then the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord, served the Baals and the Ashtaroth, the gods of Aram, the gods of Sidon, and the gods of Moab, and the gods of the sons of Ammon, and the gods of the Philistines. Thus they forsook the Lord and did not serve Him. Ang dami na nila mga pinaglingkod ng mga Diyos-Diyosan. Bukod kay Baal at saka kay Ashtaroth. Mas lumala. Diba? Aside from Ashtaroth and Baal, pati yung Diyos ng Aram, pati yung Diyos-Diyosan ng Sidon, Diyos-Diyosan ng Moab, Diyos-Diyosan ng mga anak ni Ammon, di ba? Yung Diyos-Diyosan ng mga Philistines. At ang pinakamasakit ito, siyempre, sabi nga, they forsook the Lord, did not serve Him. Wala na nagsisimba. Wala na nagsimba sa templo. Wala na. Ay, wala pa naman templo, di ba?
Wala pa po 12 Wala pa. Kasi panahon ni ano yan. Okay, so what happened to them? Yun. Ginamit ng Ammonites, no? Na alipin sila ng 18 years. Ang pinaka-supplication, chapter 10, verse 10 hanggang 16. Ito po. Then the sons of Israel cried out to the Lord and saying, "We have sinned against you, for indeed we have forsaken our God and served the Baals." The Lord said to the sons of Israel, "Did I not deliver you from the Egyptians and Amorites, the sons of Ammon, and the Philistines? Also when the Sidonians, the Amalekites, and the Maonites oppressed you, you cried out to me, and I delivered you from their hands." Sinusumpatan na sila ni Lord eh. Ang bait naman ni Lord, ano? Sobrang. Yan nga sabi tuloy na isang pastor eh, kung ako lang ang Diyos, hindi ko Di ba yung mga pasaway mga miyembro niya? Buti na lang, hindi ikaw naging Diyos. Pero yung kasunod grabe yung love ng Panginoon sa galing sa Diyos. If you have forsaken me, it's Parang, sinusumpat ano? Di ba niligtas ko kayo sa kamay ng mga... Na-inspire tayo na di ba? So, sa pangit ang pangyayari sa kanila. Para baga, matapos ko kayong gawa ng mga kabutihan, matapos ko kayong iligtas, no? Tapos ang mga sumunod na verses, sa mga sumunod na verses mo bigay na sila. Bigay na rin eh. sabi nga, "Yet you have forsaken me and served other gods. Therefore, I will no longer deliver you." Wala na, bumigay na. Yung kasi nasa, Kaya minsan ang pastor bumibigay din. yung kasi nasa, Sige, hindi ko na kayo nilig. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Parang ganun eh, no? Ito yung sinabi niya, oh. Dahil nga, huling ninyo. Hindi ko na kayo niligtas. Para sinabi niya, no? I will not deliver you. yung kasunod din siya, Nag-conclude niya. Therefore, sabi I will no longer deliver you. Go! Sabi ron. And cry out to the gods which you have chosen. Balikan niyo yung mga masakit sumamba. Doon na kayo. pinili ng Diyos. Doon kayo niya. Doon na kayo magagawa. Kung may magawa yan. Eh, sa 16, bumalik na naman sila. Pero sa verse 15 sabi po, "The sons of Israel said to the Lord, we have sinned. Do to us whatever seems good to you." Wow, galing ano. "Only please deliver us this day." Nag-humble down na sila. No? Diba? Hindi po, Lord, parusahan niyo na kami kung paparusahan. Yeah? Oo. Basta, parang humingi sila ng last chance. "Only deliver us this day." Di ba? Maraming mga ganyan eh, no? May mga ganyan din, mga Kristiyano. Kahit anong ano mo, binabaliwala ang Panginoon. Eh, nagkasakit. Di ba? Tapos nung magkasakit, naratay. No, "Lord, pagalingin mo lang po ako. Pastor, pag-pray mo ko, pag gumaling ako, maglilingkod na po ako." Diba? Tayo naman mga pastor, sige, "Lord, awa ka, Panginoon, pagalingin mo po yung kapatid namin na ito." Ay gumaling. Nagsimba naman. 1 beses, 2 beses. Pangatlo. Absent na. Brad, bakit wala ka? Yun nga, hindi na tuloy-tuloy na naman. Dami mga ganyan, ano? Parang laging humihingi ng one more chance. No more chance. Okay. So, andyan, lumitaw si Jepta. Si Jepte. Diba? At ito at dahil doon, nagkaroon ng ng 6 na taon na silence o maikli, ni Jepta, At yung sumunod po, chapter 13, verse 1 hanggang 16:31 naman, ang pinakakasalanan nila,
Balik-balik lang talaga. Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord, so that the Lord gave them into the hands of the Philistines 40 years. Mas matindi. 40 years, ano? Ayan, inayaan. Walang supplication na, na mababasa. Pero merong tagapagligtas at katauhan ni Samson. Di ba? Na mahina din sa babae. Ang weakness nito, babae rin, no? Sa Samson, no? Laging bumibigay sa babae. Kaya merong, merong Delilah. So, at ang basahin niyo na yung kwento niyan, from chapter 13 verse 2, sabi ng 13:2, "These were a certain man of Sora, of the family of Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren, and had borne no children. Then the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Behold, now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and give birth to a son." Now therefore be careful not to drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. For behold, you shall conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazirite to the God from the womb, and he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistine. Mahirap yun, ipapanganak pa lang yung deliverer. Kaya medyo matagal-tagal talaga, 40 years, ayun. Ayun pala yung Nazirite vow, yung walang Ibig kahitan. sabihin, walang nakita si Lord na magli-leader na sa 40 years. Ipapanganak pa lang. Panganak pa lang, Di ba? Kaya walang nadi-disciple kasi ang Panginoon nga naging Di ba? Sa pamilya, wala, kung minsan sino kayang papalis sa akin magiging pastor? Baka yung apo mo pa. Ang problema bishop doon, pag namamatay nga papalitan, nababago. Kaya nga dapat na-mentor dapat talaga. So, yun po yung cycle, Kaya nga, they did what was right in their own eyes. Iba-ibang tribo. So, kita nyo ito pong mga bansa na ito, itong mga lahi na ito, nakapalibot lang po ito sa Israel. Andyan lang sila, Mesopotamia, Moabita, Canaanites, Midianites, diba? Ammonites, ito, Philistines, hanggang ngayon, Palestinian. Yung mga cycles, napapansin mo, yung bumabalik sila kay Astaroth at saka kay Baal kapag namamatay yung leader. Oo. Pag nawawala. Parang wala silang sinusundan kundi yung leader. Wala Malaking silang, bagay. wala silang Ano sarili. yung hinahanap talaga nila? Wala Eh, silang si sarili Jesus Christ gusto nilang panindigan sa maging leader, pamilya. diba? Hindi sila Yan ang natuto. hinahanap nila. Pero magtataka ka, Mahina ang sila. Pentateuch o Torah, hindi kaya hawak-hawak ng mga leader yun para ituro sa palagay natin. Kasi bumabalik sila kay Astaroth Hindi ba nila... Existed yun. Existing Dala-dala nila ang Torah. Existing ang mga law nila. Dala-dala nila. Wala lang leader na Nasa nag-handle sa kanila, nag-guide sa kanila. Parang, guide. halimbawa, yung pastor namatay, tapos walang pumalit na Maglilid. maglilid. Wala nang nag-gather sa kanila, nag-encourage sa kanila, tuloy natin yung gawain natin, tuloy natin yung ang mga tao nanlalamig unti-unti, tapos unti-unti na sasama doon. Mapapansin mo, umiinom na naman sila ulit, Bumabalik na naman. sugal na naman ulit. Malaking bagay yung paninindigan ng leader ng pastor. Kahit sabi nga na yun, sa panahon natin ngayon. Compromise sila. Kaya dapat magme-mentor ka ng Although nandyan within yung the- Bible, nandyan yung susundan nila, hindi na nila na dahil na mas Hindi nadadala na, na parang sila hindi sa na paligid. mababasa. Kasi kung isipin natin yung mga leader na yan, wala ba silang mga anak? Wala ba silang mga kamag-anak? Wala nga Tribo mentoring, yan sila. wala nga discipleship. Tribo yan sila. Kaya
Imposible naman yun. Tribo yan sila. Meron eh. Hindi, ilagay mo na lang ngayon, pastor. Pastor ka, halimbawa. Ang katotohanan niyaan, hindi porkit pastor ka, yung mga anak mo sumusunod sa yapak mo. May kanya-kanyang yapak pa rin ang mga anak mo. Aray ko, pastor. Di ba? Di, sa lahat yun eh, no? Kaya, Totoo po yun. gampanin natin, trabaho natin, na Iyak sila sa Panginoon. pati pamilya natin, talagang may sama natin maglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, ang sinasabi natin, Ngayon, kinamatayan, di wala. pero ang sinasabi natin lagi, di ba, Bishop, may choice eh. Kahit ang anak mo, kahit anong turo mo, may choice, may ano siya eh, may freedom of choice. Siguro, ganyan din. Yun Choice nga. din eh. Di ba sabi niya, no? Sabi ni Joshua, Oh. me and my house. As for me and Eh, my bahala house. kayo. Ano bang gusto ninyo? May choice. Saka medyo freedom mabigat. of choice eh. Medyo mabigat. May Kasi freedom of choice. isang leader lang eh. Ang influence, Lahat, pati yung nation family eh. niya, ang influence yung lahat, isa lang mag-isa. Mabigat talaga. Mabigat ang Hindi natin trabaho ng masasabi leader. na ganun. Kahit sa church, di ba sa atin, sa church. Tingnan nyo, marami mga leader ng mga iglesia, no? Ang paglilingkod po ng iba sa atin, ng mga pastor, ano, parang wala na yung passion. Di ba? May iraos na lang ang mga paglilingkod. Di ba malamlam yung mga paglilingkod? Kaya hindi mo siya mai-impart sa mga miyembro. Pati mga miyembro, malagihay din yung mga buhay espiritual. Di ba? So, sa pamilya ganyan. Kung ang tatay, kung ang nanay, paano makapaglilingkod na maayos ang mga anak kung yung mga magulang hindi maayos yung ano. Kaya mahalaga ang leader. Yung matinong leader. Saka huwag tayong sinasabi nila, flashlight of the world. Madilim dito, doon ka nagliliwanag. Pero family mo hindi na nabahal. Kaya ito, no, kasi nakita natin ang halaga, napakahalaga, sabi nga ni Pastor Edwin, napakahalaga ng leader, napakahalaga ng namiminuno sa iglesia. No? Kaya kailangan namin ng prayer. We need prayer. No? Para sa mga miyembro. Palakasin ang mga leader, di ba? Bigyan laki pa ng yung ba may passion. No? Nag-aral na mabuti, ayusin ang buhay. Kasi mai-impart din namin sa inyo to eh. Nakaka-apekto sa mga miyembro. Nakaka-apekto ang buhay. Nagkakaroon ng tinatawag na silence, shalom, dahil nagpadala ang Diyos ng leader, nagpadala ang Panginoon ng pastor sa iglesia na mangangasiwa. Amen. Ang problema, maraming mga miyembro taken for granted ang pastor. Hindi ko masakit yun. Di ba? Pag may problema, lalapit kay pastor. Wala namang problema diyan. Gagawin nilang Pero kapag ka pinagpala, hindi maalala ang pastor. ang masakit doon, ginagawang utusan ng pastor. Okay. Lalo na pagka mga matatanda, ang tingin kay pastor, buat totoy. Kaya, May hugot. May hugot. ito, no, Kasi sa amin, ang laki ng ginagawa papel ng utusan pastor. eh. Ang laki ng papel ng mga judges na ito. Bakit pag namamatay, parang hindi nila alam kung anong gagawin nila? They did what was right in their own eyes. Ang problema, hindi lang what was right in their own eyes eh. They did evil. Ang sabi ko eh. Yun ang malapit doon eh. Evil in the sight of the Lord. In the sight of the Lord. Amen? Parang wala silang natutunan, Bishop, sa mga leader na tinalaga ng Panginoon. Ay, nakakapagtaka yun. No? Bakit? Walang tao. Pag namatay eh. Ang kasunod kagad eh, pag namatay, nagwawala na. Di ba? Kasi Bishop, pag namatay kasi parang Ano? walang successor na, walang naging successor. Pero na nangyayari yan. Hindi, parang ano lang yan eh. Namatay yung leader na dapat may natutunan sila doon sa oo. leader. Kaya dapat may papalit. Dapat merong, maski walang leader na Agad, ano diba? na Oo. nakaano sa kanila kaagad.
sila na by themselves na kung ano yung tinuro ni pastor na dapat gawin, yun dapat yung sama-sama nilang gawin. Parang sa amin po, hindi po namin naasahan. Ayun, no. May karanasan kayo. Wala po siyang associate. Ako, elder po ako, tsaka yung iba po. Pag nawawala po talaga siya, ako po yung kanyang binibili ng lahat. Kumbaga na-train niya na po ako doon. Tapos hanggang sa ano, kung ano yung natulong sa amin, ginagawa pa rin po na. Parang kumbaga sa ano, hinihahanda niya na meron siyang parang katulad ni Paul kay Timothy, di ba? Napaka-brilliant ng idea ni Jesus ng discipleship. Ng mentoring, yung mentoring discipleship. Eh, Ito ang kulang sa Book of talaga Judges. yun. Importante Pero talaga ang ito mentoring. chismis po sa organization ng Foursquare. Ang pinakamalaking church dito sa Maynila ay ng Foursquare ay sa Aurora Boulevard. Capitol. Sa Capitol. Na Pastora. Namatay si Pastor Mars. Di ba? Walang pastor na pumalit. Yung ba yung alliance? Pastor Mars. Yung ba yung alliance? Ibang alliance. Ay, iba pa yun. Hindi. Ng Pangalan ng ng Capitol. alliance. Patay na ng siya. Foursquare. Hindi ko ba nabalitaan? Tuloy. Di si Pastor Anelia, wala. So ito lang po yung... Walang pumalit na pastor. Kaya pala si Jaira, Pastor Jaira. siya ang nakuha doon. Kaya. Sinasabi ko. Sige. Okay. Anong chismis mo? Yun na po yun eh. Walang pumalit na pastor. Kaya pala, Kumuha pa ng pastor. kaya pala sa ibang hinugot nila si church. Jaira sa Napakalaki. training. Libo po yung ano. Hindi sa Foursquare. Foursquare po. Hindi ang ibig sabihin, kumuha siya ng pastor. Sa Foursquare din, pero Hinugot nila doon sa yung kanilang ano. Wala. libo po yun eh. Walang na, 3,000, walang na, 4,000 ang walang na disciple. miyembro. Walang ano, Napapalit. mentoring. Napakaraming tao. 3,000. Kaya nga, totoo yun, By ano. gusto. Pupwedeng, ano eh, no? Pupwede pala yung gano'n, ano. Tapos ang akala kasi ng iba, ang batayan ng tagumpay, Pag maraming miyembro. yung kasalukuyang kalalagayan mo ngayon. Pero ang tunay na batayan pala ng tagumpay, when you prepare your successor. Descendants. Oo, after na, whether we like it or not, eh, mamamatay at Ang tanong, mamamatay tayo eh. Ang tanong, Diba? kailan ba ang pastor dapat magsimula mag-develop ng papalit sa kanya? Apan, Ngayon, habang hanggang malakas ito, pa siya. Kasi hindi mo malalaman na kailan. Umahan tayo na maghina ka. Pero o ano, eskwela kaya. kayo kanila. Anytime pwede ka mawala eh. Malakas po yun. Di ba? Nakaano pa lang. Nami, kagrupo ko nga yun eh, nung nasa Bibles. Kaya nga. Okay, sabi, yung overview ng Book of Judges, una, deterioration of God's people, chapter 1 hanggang chapter 2. Sumunod po na overview, deliverance of God's people, chapter 3 hanggang chapter 16. Yung sumunod po, Roman number 3, depravity of God's people, chapter 17 hanggang chapter 21. Depravity. Depraved, di ba? Hindi total din. Talaga, Sobrang salamat. talagang ano nga eh. The religious and moral depravity in this section actually preceded most of chapters 3 hanggang chapter 16. But this appears to illustrate the conditions that were prevailing during the period. The people's apostasy spread and grew in intensity. Talagang matindi, no? The book reaches a climax with a fitting summary that everyone did what was right in his own eyes. Pinakahuling talata ng Book of Judges, chapter 21, verse 25. This is really evil in the sight of the Lord. Amen? They did. Oh, pagka naging ganyan ang pananong, evil yan in the sight of the Lord. Diba? So, kaya nga, depraved. No? Okay? Is there any question? Naging medyo luminaw sa inyo ang Book of Judges. Kaya Diba? dapat, ano, Pala may cycle, di ba? Tapos ay merong sin,
After na sin, consequences. Pagka nasa consequences, what happened? Cried out to the Lord. No? Ang Diyos naman magpapadala ng sugo. Magiging matagumpay na naman, magtatagumpay, merong silence. No? Mahabang silence, pwedeng 20 years, 40 years, 7 years, after silence, bakit ganun? After silence, bigla nang magwawala na naman. Dapat yung silence na yun, doon ka talaga dapat Bulay-bulay, no? bumubog ng leaders na inihahanda mo na para sakseso. Yun nga eh. At saka paulit-ulit, si Lord, Kaya pinapaalala niya. lesson siya sa atin din siya. Oo, yun, na- sa na atin din. pastor. I-apply natin na Mga- hindi ganun mangyari. Tagal ng silence, kumbaga, makakapag, ano ka pa ng tao. Makakapag-train ka pa ng tao. Oo. 40 years, 50 years, 80 years. Tama, di ba? Oo. Eh Di ba, dahil wala 40 years silang, na silence, dahil wala di ba? silang train, may papanganak pa. Pero mo yung ganun. Yung lahi mo, yung generation mo. Dalawa yung pandulo. Yan, sabi niyo. Andiyan ba? Yan. Okay, tayo pa yung manalangin. Let's pray. Pastor Eddie. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa aming mga narinig, natutunan. Yes, Lord. Bagamat napakahirap ng dinaanan ng mga Israelita. But Lord, forgive us kung kami natatawa sa mga ginagawa nila. Yes. Pero minsan, yung tinatawanan namin ay ginagawa rin namin sa iyo. Pero this is the lessons for us, God, na Amen. matuto po kami patuloy na mag-build. Yes, Hindi lang Lord. kami, kundi yung mga susunod pa. We Amen. must prepare Yes, the next generations. Amen. Yes, Maraming Lord. salamat sa buhay ni Bishop at sa buhay ng natin sa amin. As you said in the word that you will give your angel to charge over us to keep us in all our ways. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Thank you for your time sa mga nasa online. Nandiyan si Pastor Antonio de Tosme, Leklek, Frederick. Hindi ka pumunta rito. Sa akin. Oo nga, Pastor Frederick eh. Thank you.